would be the posting nung hindi pa siya bumabanat kay Martin eh. Pinanatan lang siya nung nagsimula siyang bumanat kay Martin Romualdez. Hindi na ako pupunta doon sa sinasabi ni Saldi ko na siya utak, nag-manipulate and all. Ako, command responsibility lang at sinasabi ni Palengkera Clara na dapat ipaliwanag. Matagal ko na pinapaliwanag yan kung bakit siya accountable o dapat managot bilang head of state. Kasi nga, siyang gumawa ng budget sa ilalim ng Department of Budget and Management. Alam niya lahat ng alokasyon, lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya nung ibinigay niya yan sa Kongreso para suriin at pinakialaman ng mga kaalyado niya, naglagay ng mga insertions. Nung binalik sa kanya para pirma niya bilang batas, alam niya kung anong mga kalokohan na isinama doon. Well, unang-una, kahit naman absent ka, kung talagang magaling kang lawmaker, pwede ka pa rin magtrabaho. Pag gagawa ka ng mga panukalang batas, ipapile mo, file ka ng resolution. Saka gaya na sinabi ko, hindi natin masisisihan si Bato. Kasi nga, alam niya yung nangyari kay Presidente Duterte. At ayaw niyang mangyari yan. Ulit, lalong-lalo na ang pamahalaan ay nagbabanta na isuko siya kahit na wala itong kapangyarihan na gawin niya. Kahit na ito'y labag sa batas. Kaya is forced to do what he's doing. Yan ang katotohanan niya. Ang una, gusto ko malaman ano ba ang mga naging dahilan bakit siya inireklamo sa Ethics Committee. Kasi ang naririnig ko, hindi naman kaugnay sa kanyang pag-criticize sa administrasyon o kay Martin Romualdez. Ang naririnig ko, meron siyang mga indecent posting sa kanyang Instagram. I want to know exactly ano ba naging kayo dapat nakakaalam, kayo nasa media. Ano ba ang naging batayan ng reklamo? Ang naging batayan, attorney, is marami siyang as like what he said earlier, ang kanya mga statement na sinasabi niya straight to the point na ang Pangulo ay corrupt. At marami pang iba. Let me stop you there. Hindi yan eh. Hindi yan ang naging basis ha. Ang basis would be the posting nung hindi pa siya bumabanat kay Martin eh. Pinanatan lang siya nung nagsimula siyang bumanat kay Martin Romualdez. Pero before that, meron siya mga posting na indecent daw. Meron sinasabing, hindi ko alam kung totoong nabasa ko na pumulupot sa kanya ang isang babae sa kanyang leg na halos walang saplot ang damit. Yan ang gusto kong malaman. Kasi kung yan ang naging dahilan, mga indecent postings, which is unethical, not even to a member of Congress, but to others, may patayan ang reklamo. Kasi ang sinasabi ni Kiko, dahil sa kanyang reklamo. Pero sinasabi naman ni Ronnie Puno, hindi. Sabi niya, ang mga reklamo namin, hindi kasama yan. Kaya that's why I'm asking exactly ano bang grounds. Meron ba tayong kopya ng reklamo sa Ethics Committee? That's the only time I can express myself whether tama yung desisyon o hindi. Yeah, sige po, attorney, hanapin po natin ang mga grounds para mas may clarify po natin sa susunod po nating talakayan, attorney. But even having said that, hindi ko type yung papatayin mo ng mikropono isang miyembro ng Kongreso. Right. Sapagkat bilang miyembro ng Kongreso, he is entitled to express himself, especially with respect to a decision rendered against him by a committee. Kailangan hindi nila pinapatay. Ang problema, dahil nga yung unang mga banat niya tungkol sa administrasyon, kaya pinapatay. Ang nakikita ko dyan, nainggit kayo kay Kiko Barsaga. Kasi batang-bata, matapang at mukhang talong-talo kayo pagdating sa kritisismo sa pamahalaan. Parang inilalabas yun na kayo, nagpapakatuta, itong si Kiko ay hindi. Kasi nagulat ako dun sa boto, 149. Pero 149 ang kontra sa kanya. Kaya tama yung sinasabi ng Congressman Leviste na nakakahiya kayo dahil inuuna nyo pa ang pagpaparusa sa isang miyembro ng
Kongreso na hindi naman sangkot dyan sa iniimbestigahan yung flood control projects na yun ang hinihingi ng taong bayan na parusahan nyo. Correct. Alam mo, ang hindi nila alam, tuwan-tuwa dyan si Kiko sa ginagawa nyo. Mukhang ginagawa nyo siyang hero, bayani, at lalong sisikat yan. Yan ang pagkakamali ninyo. Ayun. Unang-una, mukhang may hirapan silang hulihin niya si Saldico. Bakit? Maraming pera yan. Pag marami kang pera, dali kang humanap ng peking pasaporte, peking visa, may pera ka eh. Pwede kang mag-hire ng aeroplano. Madalit sabi, yan, hindi sana mangyayari yan. Kung mulat sa poll, hindi nyo na pinalabas yan. Maraming paraan para hindi mapalabas. Yung tinuturo nila noong pa yan eh, na sangkot dito sa multi-billion flood control projects corruption. Pero pinabayaan nilang nakalabas. Nung nagkakaroon ng investigasyon, hindi nila pinatatawag. Madalit sabi, kagagawa nilang lahat yan. Kaya too late na hero na yung mga estilo nila na hahanapin, arestuhin, ano-ano pa. Wala yan. So naman si Palingera Clara, sige pa rin ang kanyang mga pagtatanggol. Sabi niya na yun daw Presidente Marcos Jr. Paano ka malilig? Siya nga ang nag-expose di umano corruption. Ang sagot ko naman doon, hindi siya magmaniobra. She's cunning, manipulative, marunong siya na gumawa ng kaparaanan para mailayo niya ang sarili niya sa pagdududa. Kasi kung ikaw nga naman nag-expose, paano masasabing kasama ka, ikaw nag-expose? Pero ang katotohanan, paraan niya yun. Marami nga napapaniwala niyan eh. Maraming matatalino napapaniwala na talagang hindi siya kasama. Pero ako naman, ang aking posisyon palagi niyan, yung sa command responsibility. Hindi na ako pupunta doon sa sinasabi ni Saldico na siya utak, nag-manipulate and all. Ako, command responsibility lang. At sinasabi ni Palingera Clara na dapat ipaliwanag. Matagal ko na pinapaliwanag yan kung bakit siya accountable o dapat managot bilang head of state. Kasi nga, siya ang gumawa ng budget sa ilalim ng Department of Budget and Management. Alam niya lahat ng alokasyon, lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya nung ibinigay niya yan sa Kongreso para suriin at pinakialaman ng mga kaalyado niya, naglagay ng mga insertions. Nung binalik sa kanya para pirma niya bilang batas, alam niya kung anong mga kalokohan na isinama doon. Dahil pinirmahan niya, binuksan niya ang korupsyon na ngayon ay nirereklamo ng lahat. Kaya, under the theory of command responsibility, he is accountable to the people for the plunder. Kaya dapat yung gobyerno, administrasyon, makinig kayo doon sa audit commission. Sinasabi na walang kalokohan ang ginawa ng Office of the Vice President sa perang ibinigay sa kanila. Whether confidential funds na yan o yung kanilang budget. Kaya nga nakatanggap sila ng mataas na audit rating. Kaya puro kathang-isip, paninira ang ginawa nilang batayan sa pagsampa ng impeachment sa kanya. Ngayon, balikan ko yung ginawa ni Presidente Duterte kasi merong mga nagsasabi na si Presidente Duterte wala namang pinakulong. Wala naman daw na malaking isdang pinakulong. Bibigyan ko kayo ng sample. Marami si Presidente Duterte sa kanyang miyembro ng kabinete na sinipa niya dahil nagkaroon ng bakit ng korupsyon. Of course, ang iba, nag-resign. Pina-resign.
Madalit sabi, hindi siya yung nanghihiya ng miyembro ng kabinete. Meron siyang isang hiniya, talagang hindi niya na, nabuisit siya eh. Harap-harapan, talagang sinigawan niya. Binuran niya pa sa harap naming lahat. Pangalawa, hindi totoo na wala siyang pinakulong, as in pinakulong. Pinasampa niya ng kaso, kung matatandaan niyo. Ewan ko parang kung natatanda mo. Noong panahon ni Presidente Duterte, ang Department Secretary of Justice doon, si Aguirre, tatanda mo, hindi Yes, ba attorney. nagkaroon ng skandalo doon sa Immigration Commission? Yung tumanggap ng, magkano ba yun, 50 million ba yung bribe? Kaugnay sa pagpapasok ng mga dayuhan. Hindi ba dalawa sa branch niya, fraternity branch niya ito, mga commissioner, tinanggal sa posisyon, itinimanda at ngayon ay nakakulong sa Muntinlupa. Malaking isda yun, commissioner. Yun. Correct. Yun ang gandang halimbawa na meron talaga isang pinakukulong. At Correct. saka pang mga miyembro ng kabinete. Unang-una, matagal ng issue laban sa ICC na pinopoliticize nila. Una, sabi ng mga kritiko, kayo sa ICC, ang mga inuusig nyo lang, mga nasa laing itim dyan sa Africa. Puro Afrikano ang mga Yes. heads of state. Presidente, ang inuusig nila, pinakukulong nila, kinukonvict nila. Wala pa silang puti na inusig. Kaya nga, salip na black, nag-brown naman sila ngayon, Pilipino, si Presidente Duterte. Pangalawa, yung mga nasa ICC, ang malalaking bansa na makapangyarihan, hindi nga humiyembro dyan eh. Kaya, questionable nga ang existence niya. Pag yan tinanggala ng pondo, wala na yan, mabubuwag na yan. It will die its natural death. Kaya delikado sila. Kaya ang ginagawa nila, they're trying to justify its existence by going against Duterte. Ginagawa nga nilang poster po yung mama ng corruption at ng kanilang existence as an international court. Pero hindi mo magtatagal yan kasi ang ginagawa nga nila, ginawa nilang sandata yan, laban sa mga heads of state, presidente, na ayon sa kanilang paniniwala ay dapat matanggal sa kapangyarihan nang hindi dumaraan sa tamang proseso. Well, unang-una, kahit naman absent ka, kung talagang magaling kang lawmaker, pwede ka pa rin magtrabaho. Pag gagawa ka ng mga panukalang batas, ipapile mo, file ka ng resolution. Saka gaya na sinabi ko, hindi natin masisisihan si Bato kasi nga alam niya yung nangyari kay Presidente Duterte. At ayaw niyang mangyari yan. Ulit, lalong-lalo na ang pamahalaan ay nagbabanta na isuko siya kahit na wala itong kapangyarihan na gawin niya. Kahit na ito'y labag sa batas. Kaya is forced to do what he's doing. Yan ang katotohanan niya. Tingin ko, nagkamali lang yung DTI dyan. Talaga namang hindi pa pwede yung 500. And ang handaan talaga ng mga Pilipino. Kesa de bola na lang, magkano ba yun? Tapos, siyempre, maganda natin ng pansit, lechon pa. Ganyan ang Pilipino eh. Definitely, kulang na kulang ang 500. Pumunta ka sa buffet, alam mo, ewan ko parang kung kumakain ka sa buffet. Yan. So, sabi, naimbitahan ako sa isang buffet. Sabi ko, magkano ba rito? 899 ang isa. Ilan ba kami? 6 anak, 2 mag-asawa. 8 na yan, pang-siyam ako. O biro mo, kung 899, meron pa siyempre mga additional na mga orders. O, umabot ng 10,000 plus ang binayaran. Isang gabi lang yun. Kaya nagkamali dito. I think DTI should re-examine its analysis of the situation. Correct. And humingi ng paumanhin sa publiko na nagkamali sila. Doble Ingat, mag-iingat. Yun talaga dapat mag-ingat. Yun ang pinaka-the best. Ingat po tayo.
Sa lahat ng bagay, mag-iingat tayo. Huwag tayong reckless. Yan. Attorney, dako na po tayo sa ating mga text messages para sa araw na ito. Mula po kay Mary Arcilla sa YouTube. Hello, Attorney Sal Panelo. I was so amazed when I heard that the Supreme Court will take actions of the habeas corpus you had been filed together with your son, Attorney Paulo Panelo. I am praying and hoping this will be our victory for Tatay Digong PRRD to be sent back home. Sana nga. Kaya tayo naghangin ng urgent motion for the Supreme Court to resolve para matigil na yung mga nagaganap na hindi ka nais-nais. Kasi pag sa 8 buwan na nakabinbi ng petition, ang taong bayan nagtatanong bakit naman hindi nire-resolve? Kasi yung nature ng writ of habeas corpus petition, kailangan pag pinail mo yan, kara-karaka, a-actionan mo yan. At habang nakabinbin yan, yung mga legal issues na inihain para bigyan ng resolution ng Korte Suprema, nakabinbin din. Kaya ang administrasyon, para sa kanila, tama yung ginawa nila sa pag-arrest ng Presidente Duterte, pagpapatapon, wala raw silang nilabag. Sa punto naman ng mga petitioner, kaming mga abogado ng petitioner, sinasabi namin illegal. So, hanggat walang resolution ng Korte Suprema, ang administrasyon, papaliniwalain nila ang kanilang mga sarili na wala silang nilabag. Meanwhile, ang taong bayan, iisipin na kung yung petitioner na isang dating presidente ng bansa, minamahal ng taong bayan, ay hindi makakuha ng relief sa kanyang problema, paano na yung ordinaryong mamamayan? Kaya hindi yung maganda talaga hindi ma-resolve. Kailangan i-resolve. Kaya ako naman, hindi po ba sinasabi natin na nauunawaan ko naman ng Korte Suprema na inabot ng 8 buwan, wala pa. Sapagkat hindi naman ordinaryo din yung mga legal issues na ni-raise. Pangalawa, marami ding pagtutuunan din ng pansin ng Korte Suprema. Marami rin trabaho. Kaya tayo ngayon ay umaasa dahil nag-action na siya. Meron na siyang action doon sa petition at nire-require niya yung 2 partido na magbigay ng mga komentaryo nila kasagutan doon sa katanungan na moot and academic na ba ito? Ito ba kailangan pang i-resolve? Pangalawa, ano ba, yung ICC ba talagang may exclusive jurisdiction ito sa Pangulong Duterte? Kaya marami yung issue. Kaya sa tingin natin, palagay ko yung 8 buwan, sapat na upang napag-aralan na ng Korte Suprema ang mga legal issues na inilatag namin sa kanila. Yan. Malinaw, Attorney. Samantala, para naman kay Wilmad Cruz mula sa YouTube. Good morning po, Attorney. So sad po ang nangyayari sa ating bansa. I am praying those people who are fighting for our country. Lord God, please protect and guide our country. Yan. Malungkot. Dapat isipin mo na lang yung positive side. At saka sumama ka sa mga rally. By the way, alam po ninyo, nakakatanggap tayo ng ng katanungan. Hindi lang katanungan, tayo nababatikos pa. Dahil, kung matatanda mo, Franco, ang programang ito ang nagpasimula. Walang iba, kundi ang inyong lingkod. Ang nanawagan 2 taon na nakakalipas. Sabi ko, lumabas kayo sa kalye. Hindi pa pwede, di ba? Sinisermonan pa nga natin. Kasi, lumabas kayo sa kalye, hindi pa pwede. Puro text, puro social media, puro chat. Kailangan lumabas sa kalye para ipahayag ninyo ang inyong damdamin. For 2 years, almost every day sa programa natin. Yan ang ginagawa natin. Pati na sa mga podcast natin sa TikTok, sa Facebook, gano'n din. At itong nakaraang rally, yung November 30, tayo sa programang ito, ako lang palagay ko, ang nanawagan sa lahat ng grupo na magsama-sama kayo. Hindi po pwede maghiwa-hiwalay. Kailangan isang issue nyo, corruption, lahat kayo magsama-sama. Hindi po pwede, porket kaliwa ka, pwede, ikaw naman ay Pinklawan, ikaw ay Duterte, ayaw niya na.
Kaya hindi ba sabi ko, ako'y pupunta dyan. Kaya tinatanong, ba't ka nagpunta ron? Nabu ka tuloy. Okay lang na mabu kasi yung mga nagbusa, diyan kasi sa EDSA Shrine, pagkagaling namin sa White Plains, nandun lahat ng mga pinklawan. Nagpunta naman ako sa EDSA Shrine kasi pinangako ako na pupunta ako. Kahit na hindi grupo yan, na kinabibilangan ko, pupuntahan ko sapagkat ang aking posisyon dyan, lahat ho dapat magkaisa. Kasi kung hiwahin tayo, tuwan-tuwa ang administrasyon dyan, divide and rule ang mangyayari dyan. Kaya nagpunta ako sa EDSA Shrine. Nung makita ko ng isang grupo, malit lang naman na grupo, nagbu sa akin. Pero, nung makaapak ako ng 3 hakbang, yung the same group, nung yung nasa likuran nila, mainit naman yung pagtanggap sa akin. Ako naman nagpa-picture pa sila. Ibig sabihin, yung mga nagbu sa akin, hindi siguro nila naririnig na ako nga ang nag-advertise ng rally ninyo na sumama ang lahat ng grupo kahit na anong grupo kayo. Kaya dapat po talaga, hindi po pwede talaga, ito, sasabihin ko sa inyo, kasi tinatanong nila, wala naman ako nangyayari sa rally. Ayaw naman bumaba, ayaw naman magbago, ayaw naman ang so forth and so on. Sabi ko, ang problema naman kasi sa inyo gusto nyo madalian. Kami noon, Franco, inabot kami ng 21 taon ng pagrarally bago na patalsik namin si Presidente Marcos Sr. At araw-araw halos ang ginawa na namin nung napatay si Ninoy. Diyan sa Ugarte Field sa Makati, kanto ng Buendia, Makati Avenue sa Ayala. Tuwing hapon mag-umpisa pa lang ng 2:00 hanggang gabi na yon. Nagrarally kami doon, nagmamarcha, nagrarally, everyday yon. Hanggang finally, bumitaw na si Marcos Sr. Umalis na-exile na. Kaya tayo, ito sasabihin ko, Franco, pag hindi nyo ginawa yung araw-araw na pagrarally, hindi pa pwede yung kada linggo lang tayo magrarally, kada after 2 weeks, hindi pa pwede yun. Maniwala kayo, walang mangyayari sa atin. Kailangan talagang sunod-sunod, organisado ang rally ng taong bayan. Hindi pa pwedeng hiwa-hiwalay. At saka, may mga nagpupunta, halimbawa, pupunta ka sa kaliwang rally, tapos tinataboy mo o ibubo mo. Pupunta ka sa Pinklawan, itataboy mo. Ibubo mo dahil hindi Pinklawan. Dahil Duterte, o kaya dahil kaliwa. Pag pumunta ka naman sa Duterte, dahil Pinklawan ka, gusto mo sumawa sa rally, ibubo ka rin. Hindi po pwede yan. Talagang walang mangyayari sa atin. Kasi nung People Power 1, wala akong mga grupo-grupo, taong bayan nagkaisa. People Power 2, ganun din. Dapat ganun din dito. Corruption ang issue So magkaisa tayo. Pagdating sa politika, saka na lang tayo magkanya-kanya. Pagdating ng halalan, dahil may kanya-kanya tayong kursunada. Pero sa ngayon, walang politika muna. Ang panawagan, ang kinakailangan, ay ang pamahalaan tumugon sa kanilang tungkulin na bigyang proteksyon at manilbihan ng matino sa sambayanan. Tigilan ng katiwalian. Common issue yan na lahat ng grupo ay gusto yon. Kaya doon muna tayo mag-concentrate. Huwag niyong itaboy ang hindi niyo kasama pag nakita niyo. I-welcome ninyo. Yan ang masasabi ko. Maraming salamat, Attorney Sal, sa iyong naging pahayag. Attorney, para sa ating last comment for today. Attorney Sal, wala nang malayang paghahayag ng Marcos administration. Ano po masabi dito? Pati wala nang wala na daw malayang pamamahayag or pagpapahayag sa Marcos administration. Hindi, akala ko yung administration ng na hindi nagkakaroon ng malaya. Meron naman malaya, kaya lang ang problema sinisikil. Pabantahan, tinatakot. Kaya pag ang isang kalayaan, isang karapatan ay tinatakot mo dahil ginagawa niya yung kanyang karapatan, ay hindi na karapatan yun.
Kasi tinatakot mo eh. Paano pa naging malaya yon? Hindi na malaya yon. May kasamang pananakot eh.